Papa, batid kung hindi ako sang-ayon sa anumang pinaplano nilang gawin. Kung ano man po yan, huwag na ninyong ituloy. Anong gusto mong gawin namin, Jihan? Ang magsawalang bahala na lang. Si Kihan na numero 1 hindi makapapayag na hindi makabawi. Hindi na natin kakasuhan ng mga sandalian because it will just expose you, Jihan. Magkakaroon lang sila ng tsansa na malapitan at makita ka. So we made a plan. Yung lahat sila apektado dahil kasalanan ng isa. Damay pati buong pamilya. Si Papa na walang bakas ng kalambutan o ni katiting na pag-aalinlangan. Kaganti sila. Pamilya sa pamilya. Papa, anong gagawin niyo? Hindi ko na mapigilang usisain dahil baka kung ano iyon. Dear, just let your father and brother do the work, okay? Just relax and watch. Batid naman ni Mama na huwag ako mababahala at wala ding mababakas dito na pagtutol sa planong gagawin na mag-ama niya. Pero, Jihan, these people need to learn their lesson na hindi lahat ng tao kakaya-kayanin nila dahil lang sa may kapangyarihan at pera sila. Parang kagat lang naman ito ng langgam. Putol sa akin ni Jihan. Parang kagat ng langgam. Mukhang hindi magandang kutob ko roon. Mas lalo tuloy akong nabahala at napaisip. Kahit na anong tanong ko ayaw nilang sabihin sa akin, hanggang sa natapos na nga lang kami sa pagkain, lahat-lahat ay hindi pa rin nila ako sinasagot. Pinagbihis na ako ni Kihan at simpleng white t-shirt at maong pants lang ang napili ko suotin na pinartneran ng white rubber shoes. Kinuha ko ang two-way bag ko at siniguradong wala akong naiwan. Lumabas na ako ng silid at bumaba na. Naabutan ko si Kihan na matyagang naghihintay sa akin sa labas, katabi ng pamilyar na sasakyan kaya dumako ang tingin ko sa nagmamay-ari nito, si Rad. Ganoon na lang ang tuwa ko na makita ito kaya dali-dali ko siyang sinalubong ng yakap. Ilang linggo ko itong hindi nakita dahil abala daw ito sa buhay. Oh, the Disney Princess miss me? Rod chuckled at gumanta rin siya ng yakap sa akin. Narinig ko naman ang mariin na pagtikhim ni Kihan. Kung makayakap, Jihan? Patuyang sita niya sa akin. Agad naman akong bumitaw. Paumanhin. Ikaw naman, Kihan? Namiss niya lang ako. Saad ni Rad sabay baling niya muli sa akin. At ikaw, namiss din kita binibini. Kinuha niya ang kamay ko. Akmang halikan niya ang likod ng palad ko, pero bago pa man tuluyang dumampi ang labi niya rito ay nahila na ni Kihan ang aking kamay. Kiss me, ass! Pang-asar namang sinabi ni Kian at inilayo ako mula sa kaibigan niya. Napakamot sa ulo si Rad. Ang hirap namang makaporma. May kuyang epal. Asar naman niyang sinabi na ikinatawa ko. Ewan ko ba? Kapag kasama sila ay napapatawa nila ako sa simpleng pag-uusap lang nila. Pansamantala nakakalimutan ko mga personal kong problema. Masaya talagang napapalibutan na masayang mga tao. Nakakagaan ang pakiramdam. Hindi na pinansin ni Kihan ang kaibigan at sumakay na kami sa sasakyan ni Rad. Ngunit bago pa man ako makasakay ay tinapik ko muna ang balikat nito. Ayos lang yan. Ayaw man ni Kuya Kihan sa'yo. Gusto naman kita. Matapos ko sabihin ay natulala ito at si Kihan naman ay natigilan din at naudlot sa sanang pagsakay. Jihan de Marsiaga, sakay! Buong pangalan ko sinabi ni Kihan na may mariing pag-uutos na ikinagulat ko. Wala naman mali sa sinabi ko Gusto ko si Rad bilang kaibigan. Yun ang ibig ko sabihin. Masyado naman ata nilang binigyang kahulugan. Dinala ko ni Kihan sa isang lugar na hindi ko lubos akalaing pagdadalhan niya sa akin. Isang boxing gym. Mayroon din para sa mga nag-aaral ng iba't ibang klase ng martial arts. Lagi tika ng suntok, sipa ang bumungad sa amin. Halo ang mga naririto. May babae at lalaki at marami din mga instructor na may kanya-kanya silang tinuturuan. Nilibot ko ng tingin ang buong paligid, mga punching bags, mga gamit sa pag-gym at kung ano-ano pang mga naririto. Hinarap ko si Kihan. Kihan, mag-aaral ako ng boxing? Hindi makapaniwalang tanong ko. Sa inin kong ito, parang alanganing mapadpad ako sa ganitong lugar, lalo na't lahat sila ay maliliksi kong kumilos. Parang nakakahiya. Hindi lang boxing. Lahat ng nakikita mo rito ay aralin mong gawin. To learn how to defend yourself. Sagot ni Kihan at may tinawag naman si Rad na isang trainer. Kihan, sandali. Hindi ba parang para din sa iyo ito, Jihan? Putol niya sa akin. Kung sakali mang may sumubok na magtangka ulit sa iyo ng masama, ay kaya mo na ipagtanggol ang sarili mo.
Dahil hindi sa lahat ng oras palagi tayong magkasama. At maraming pagkakataon na abala din ako sa mga importanteng bagay. Kaya hindi kita mababantayan parati. Naunawaan ko ang pinupunto niya, ngunit kaya ko bang makapagsabayan sa mga taong naririto? Baka hindi ako makasabay sa kanila. Tinutukoy ko ay ang mga tao dito na mukhang bihasa na sa kanilang mga ginagawa. Lahat naman ng bagay ay natututunan. Bago naman yan sila mga natuto, nag-umpisa din yan sila sa walang alam at pagiging lampa. Natahimik ako at napaisip, sabay huminga ng malalim. Siguro ngay kailangan ko itong gawin para sa sarili ko. Unang hakbang ito para tulungan ang aking sariling harapin ang mga takot ko. Hindi pwedeng parati na lang akong takot. Pinakilala nila sa akin ang gym instructor na si Coach Jim. Ang cute lang. Jim na nga ang lugar na ito. Jim pa ang kanyang pangalan. Nagulat naman ito nang malamang ako si Jihan, ang nawawalang kapatid ni Kihan. Baka sa kanya ang pagkamangha at ganoon din ang tuwa. I'm glad you already found your sister. Walang duda, kabukang-kabukha siya ng iyong mama. May bahid ng tuwang puri pa nito sa akin pero ang kausap ay si Kihan. Ngumiti na lamang kami sabay pinagdaop ang kanyang dalawang kamay. Hudyat na gusto niya na kami mag-umpisa. He's a great trainer. Bulong sa akin ni Rad. Hindi ba siya manyak? Pabulong kong tanong dahil simula nang nangyari sa nayon, tila ayoko nang madidikitan ng lalaking bagong kakilala. Natawa si Rad. Hindi siya ganoon. Hindi yan makakalapit sa iyo kung walang tiwala ang kuya mo dyan. Yun ang trainer ni Kihan since he was little. Namangha naman ako at muling tinignan ang may edad ng lalaki na si Coach Jim. Mukha nga siyang mabait at professional. Palangiti pang tao. Narinig ko naman ang alinsunod na pagsipol mula sa grupo ng kalalakihan na nasa akin ang tingin. Halos lahat naman sila dito ay napukaw kong atensyon, ngunit ang iba'y piniling hindi mapadistract at patuloy lang sa pag-iensayo. Natigilan naman ang mga kalalakihan sa pagsipol nang harapin sila ni Kihan at Rod. May problema ba tayo? Mapanindak na tanong ni Kihan at diretso ang tingin sa mga lalaki. Kung may problema, mabilis naman kami kausap. Si Rod bilang panggagatong, sabay nagpalagutok ng magkabilang kamao at may pabali pa ng leeg sa magkabilang direksyon. Batid na handa siyang makipagsakitan. Magsitigil kayo. Bunsong kapatid ni Kian ang dalagang ito kaya ipermi ninyo mga pototoy ninyo. Kung ayaw niyong maputulan ngayon din mismo. Saad naman ni Coach Jim, buhat ng bulgar na salita. Hindi ko naman maiwasang manginig ang magkabilang pisngi. Nasa Maynila ako at kailangan ko na rin talaga sigurong matuto na makibagay sa mga taong nakakasalamuha ko para hindi na ganito parati ang reaksyon ko sa tuwing may mga salita akong maririnig na bago sa aking pandinig. Anong problema dito? Tanong na lalaking kapapasok lang na tipong supladito rin ang datingan kagaya ni Kihan. Ito mga trainee mo, pagsabihan mo yung mga iyan. Sagot ni Kihan kaya dumako ang tingin nito sa grupo ng mga kalalakihang naninipol sa akin kanina. Mga trainee niya? Ibig sabihin, trainer din pala lalaking ito na kadarating lang. Pasensya na, Kihan. Masyado maganda ang kasama mo. Kamot sa ulong sinabi ng isang sumipol kanina. Kayong mga gago kayo. Huwag kayong mga bastos ha. Tatanggalan ko kayo ng mga itlog, isa-isa. Kumuha si Rad ng makapal na dyaryo at pinaghahampas sila sa ulo. Rad, tama na yan. Saway ko. Tumigil naman si Rad pero dumako naman ang tingin nilang lahat sa akin. Ganon din ang lalaking bagong dating at tumingin naman kay Kihan. Girlfriend mo? Tanong niya sa kapatid ko. My sister. Tipid na sagot ni Kihan. Bakas naman ang gulat sa mukha ng lalaki. You already found her? He asked in shock. Yeah, but it's not the time to talk about that. We're here to teach her self-defense. Batid ni Kihan na wala siyang oras na makapag-usap patungkol sa personal naming buhay. Tumangutango ang lalaki. I see. That's why she's here. I understand that she has to learn self-defense pero parang hindi ata nababagay sa ganitong lugar ang isang magandang babaeng tulad niya. Batid niya na hindi ako nararapat dito. Bagay siya sa lugar kung saan siya mas dapat nabibilang. Katulad na lang siguro ng beauty pageant. Saad pa niya dahilan para matawa ang karamihan sa mga nakarinig. Nagmistulang insulto tuloy yun para sa akin. Hindi ako nababagay dito. Bagay lang ako sa lugar na ganda lang ang larangan. Para bang sinasabi nito na hanggang ganda lang ang katulad ko at hindi makakayanang makapagsabayan sa mga katulad nila na marurunong sa physical na gawain. Naiguyong ko ang dalawa kong palad. Kung kaya nila, kaya ko rin.
Taas no ko silang tiningnan lalo na ang lalaki nagsalita sa akin. Matututo rin ako niyan. Kung anong kaya niyong gawin, kaya ko rin. Nagkatingin na naman si Nakihan, Rad at si Coach Jim. Pare-pareho silang mga ngumisi at ang kaninang mga tumatawa ay biglang natigilan. Seryoso naman ang mukha ng lalaki nagsalita sa akin na hindi ko pa rin alam ang pangalan at pinakatitigan niya ako mabuti. Patingin nga kung ano at hanggang saan ang kayang gawin na isang maganda at mahinhin na dalagang bagong salta. May paghahamon niyang sinabi sa akin kasabay ng paghalukip-kip. Tumingin naman ako kay Kiha na ngumiti lang sa akin, sabay kinindatan ako at si Rad na nag-thumbs up lang. Batid nila ang pagpapalakas ng loob ko. Alright, so let's start? Tila nasisiyahan ng yakag ni Coach na umpisahan na namin ang basic proper training. Iniwan na namin ang grupo ng mga lalaking iyon na tila minamaliit lang ang kakayanan kong matuto rito. Bagay lang daw ako sa pageant. Patutunayan kong hindi ako puro ganda lang. May ibinigay sila sa akin na damit na susuotin ko sa training. Sports fit t-shirt at sports fitted black leggings na pinartneran ng rubber shoes. Lahat ay komportableng suotin at ikilos. Lumabas na ako matapos ko magbihis at nagtungo na sa gym training ground at kita ko na sa akin lahat ng tingin nila lalo na ng lalaking humamon sa akin kanina pero nilagpasan ko lang silang lahat. So sexy and freaking hot. Puri sa akin ni Rad nang pasadahan niya ako ng tingin at dahil fit ang suot ko, kitang-kita ang natural kong kurba. Sinamaan siya ng tingin ni Kihan kaya naitikom na niya ang bibig sabay kamot sa ulo. Napansin kong mga naka-gym attire na rin sila. Simpleng sando lang at sport shorts, suot ang boxing shoes. Maliban kay Kihan na naka-tight black sando at naka-white long loose pants at yapak lang. Sandaling nakipag-usap si Kihan kay Coach Jim para sa mga gagawing basic training sa akin at akmang aalis na si Rad patungo sa mga nakahilarang punching bag nang sandali ako magtanong sa kanya. Anong pangalan ng lalaking kumausap sa akin kanina? Tanong ko na ikinakunot ng noon niya. Natigilan siya. Bakit? Interesado ka sa kanya? Lagot ka sa kuya mo. Crush mo? Tanong niya na hindi sinasagot ang tanong ko at may kasama pang panunuya. Hindi. Nayabangan lang ako. Tapat kong sagot. Nakakainis kasi ang kayabangan ng lalaking yun. Natawa siya. Kaibigan din yun ng kuya mo. Siya sa Lexter. Nagulat naman ako sa narinig ko. Kaibigan din ni Kihan? Higit ang pangalan nito ang nakapukaw sa akin. Dexter. Magkatunog at hindi nagkakalayo sa pandinig. May naalala ka sa pangalan niya, no? Panunokso sa akin ni Rad. Dexter. Sinamaan ko siya ng tingin. Magtigil ka nga, Rad. Hindi ka nakatutuwa sa pagkakataong ito. Mas tumawa siya. Ingat ka sa lalaki yan. Patinig yan sa babae. Mahilig yang mamitas ng sariwang rosas. Malamakat ang paalala niya na ang hatid lang ay kabastusan. Anong pinagbubulungan yung dalawa dyan? Tanong ni Kihan na bumaling na siya sa amin at napansing bulungan kami ni Rad kung mag-usap. Hinarap ko siya. Wala Kihan. May tinatanong lang ako kay Rad tungkol sa gawain ng nag-gym. Saka nagtatanong din siya tungkol sa isa sa mga binatang nag-gym dito. Sabat naman ni Rad na gusto ata akong ipahamak. Pinanlakihan ko lang siya ng mata na ikinahalakak niya sabay taas ng dalawa niyang kamay. Paatras na siyang naglakad patungo sa kung nasaan ang mga punching bag. Suot ng mukha niya ang pangaasar. Jihan, you're here to train, not to flirt. Saway sa akin ni Kihan nang harapin ko siya, kaya napanguso ako. Hindi naman ako lumalandi. Depensa ko sa sarili dahil hindi naman talaga. Hindi ko yun gawain. Taningnan niya lang ako at inirapan. Coach, she's ready. Saad niya sa trainer namin at nag-umpisa na kami sa basic muna. Basic stretching muna. Unat-unat ng katawan at may babaeng inutusan si Kihan na isang gym instructor din para i-guide ako sa tamang paggawa ng body stretching. Nakakapagod naman. Reklamo ko agad. Stretching pa lang, pagod ka na. Wala ka pa sa 1/4 ng kailangan mong gawin ngayong araw dito. Saad ni Kihan na parang gusto ata akong pahirapan, hindi para matuto. Sunod naman namin ginawa ay kung paano sumuntok. Hiyang-hiya ako dahil hindi ako marunong. Suot ang gloves, lampa ako kung sumuntok sa punching bag. Tigasan mo ang kamao at braso mo, Iha. And relax your shoulder. Saad sa akin ni Coach Jim. Pawisan na ako kakasuntok sa punching bag ngunit hindi ko pa rin magawa ng tama ang pagsuntok kaya napaupo na lang ako sa pagod.
It's okay, Jihan. It's your first day. No pressure. Batid ni Kihan na ayos lang. Hindi pa ako marunong at kita niya naman ang pagod ko at pagtagaktak ng pawis. No pressure daw pero heto ako. Nag-aaral mag-boxing. Pagod na nga ang pakiramdam ko. Babaeng babae. Boses iyon ni Lexter at nahimigan ko na naman ang pangiinsulto ang tinig nito. Napalingon ako sa kinaroroonan niya. Nakahilig siya sa may kanto ng square ring habang nakahalukip-kip. Kanina pa ba niya ako pinapanood? Jihan, stand up. Continue. Utos sa akin ni Kihan at batid niyang huwag kong pansinin nagsalita. Tumayo ako at bago pa lang ako muling susuntok, muling nagsalita si Lexter. Wrong position. Your chin should be tucked down towards your chest and your elbow should be tucked in. He instructed me what to do. Siya na kayong pumalit kay coach. Medyo bida-bida siya. Don't interfere, Lexter. Mariing sita ni Kihan. I'm just helping your sister, Kihan, para mas mabilis niyang matutunan ng mga basic na steps. Base sa tingin ko sa kanya, kickboxer siya. We have Coach Jim. Ani Kihan. He's a martial arts trainer, not into boxing. Si Lester na pranteng nakahalukip-kip pa rin at nakahilig sa kanto ng square ring. Napakamot naman sa ulo si Coach Jim kaya nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila at hindi malaman kung sino ba talaga ang dapat sa kanila na magturo sa akin. Hinarap naman ni Kihan si Lexter. Gusto mo ba ikaw magturo? Tanong niya dito na nagmistulang alok. Umayos ito ng tayo at lumapit sa amin. Ikalulugod ko kung iyong mamarapatin. Tumango si Kihan bilang pag-aproba na bahagya ko na may kinagulat. Ang lalaking ito ang magtuturo sa akin? Okay, let's teach you how to punch correctly. Saan yata patingin ako kay Coach Jim na hindi naman pala trainer ng boxing pero bakit ito ang naging instructor ko kanina? Meron naman pala talagang instructor ng boxing at yun ay itong si Lexter. Inumpisahan na niya akong turuan ng tamang forma at galaw kung paano ang balikat, braso at kamao. Fist your knuckles correctly, like this. Hinawakan niya ang kamay ko na agad kong ikinalerto at agad na lumayo mula sa kanya. Wala pong hawakan. Batid kong hindi ako komportabling hinahawakan, lalo na kung kakakakilala ko pa lang. You can teach her without touching her, Lexter. Saadi naman ni Kihan habang nakahalukip-kip lang. Sorry. Hingim pa umanhi ni Lexter sa akin. Tumango ako, batid na ayos lang, wag niya lang akong hahawakan ulit dahil ayoko nang mahawakan ako ni naman, maliban na lang sa mga taong komportable ako. Nagpatuloy kami sa training at laking tuwa ko nang natutunan ko na kung paano ang tamang pagsuntok ng may puwersa kahit tagaktak ang pawis ko. Ngunit unti-unti ay nasisiyahan ako. You're a fast learner, ha? Puri niya sa akin. Magaling ka rin magturo, Ginoo. Balik kong puri sa kanya dahil totoong magaling siya at malinaw magbigay ng tamang gagawin. Laking probinsya ka ba? Tanong niya habang sumusuntok ako sa punching bag at unti-unti ko na rin nagagamay ang footwork. Huminto ako sandali at nayakap ang punching bag na muntik itong tumama sa mukha ko. Tumango ako. Oo, nahalata ko lang. Alam ko kapag tubong Maynila o tubong taga-ibang lugar. Kihan found you in the province. He didn't expect that he had this beautiful younger sister. Biglang hinawakan niya ako sa bewang na siyang ikinapitlag ko at otomatikong naikuyom ko ang kamao ko sabay suntok sa mukha niya. Kahit ako nagulat at nanlaki ang mata sa nagawa ko. Kita kong inundan niya ang suntok ko na alam kong malakas dahil muntik na siyang tumilapon at ngayon nagdurugo ang ilong niya. Nagulantang ang mga nakakita at sikihan na abalang nakikipagsanggahan at hand-to-hand combat kay Coach Jim ay natigilan din sa nangyari at agad kaming nilapitan. Natakot ako napahawak kay Kihan. Kihan, hindi ko sinasadyang masuntok siya. Paliwanag ko agad habang natataranta at hindi ko alam ang gagawin ko. Dinaluhan ng iba si Lexter na nakatingala at pinipigilan ang pagdurugo ng ilong at may dalang first aid kit ang isang lumapit habang ako'y natataranta pa rin sa hindi ko sinasadyang reaksyon ko kanina. Ano bang nangyari? Tanong ni Kihan sa akin sa mababa't malamyos niyang boses dahil kita niya ang kaba at takot ko. Lumapit din si Rad na abala kanina sa pakikipag-sparring sa kasparring nang mapansin ang kaguluhan. What's happening here? What happened? Siya kasi, hinawakan niya ako. Sabi kong huwag niya akong hahawakan.
Bigla ko na lang siyang nasuntok ng automatikong gumalaw ang kamay ko. Paliwanag ko. Dumako naman ang tingin nila kay Lexter na hanggang ngayon pinatitigil pa rin ang ilong sa pagdurugo. Ngunit napansin kong nakangiti ito at bakas pa ang pagkaaliw kahit na nagawa ko na nga siyang masuntok. Your sister is an excellent for first timer, huh? This is just her first day, but the reflexes are outstanding. He praised me kahit na napadugo ko ang ilong niya. Good job, Jihan. Bati sa akin ni Kihan at minitian ako. Batid na tama-tama lang ang ginagawa ko at wala akong dapat na ikapangamba. Ang galing mo, Jihan, ah. Very good ka. Si Rad na mukhang proud na proud din sa nagawa ko. Pinuri nila ako kahit nakasakit na nga ako. Nakasakit ako. Batid kong mali ang ginawa ko. Nakasakit ako ng tao at nagdurugo ang ilong nito ngayon. Anong bang ginawa niya sa'yo ulit? Bakit mo siya nasuntok? Tanong sa akin ni Kihan sabay halukip-kip. Hinawakan niya ako sa bewang. Gayong sinabi ko nang ayoko hinahawakan ako. Sagot ko, sabay napayuko. You did great, baby sister. You did the right thing to do. You did exactly what you have to do in that kind of situation. When someone touches you without your permission, while knowing there's a malice, tama lang na maging ganoon na reaksyon at reflexes mo. Yun ang tinatawag na self-defense, Jihan. You're defending yourself from harm. That's a normal reaction na kapag sa tingin mo, nasa panganib ka. Paliwanag niya na baka sa pagka-proud niya sa akin. Ngayon ko napagtanto na self-defense na pala ang nagawa kong iyon. Ibig sabihin lang pala tama lang na sinunto ko siya dahil ramdam kong panganib ang dulot niya. Na paghawak niya sa akin, gayong sinabi ko nang huwag akong hahawakan. You passed your first test. You have a strong fist. Masyado kitang namaliit. Saad ni Lexter na ngayon ay napahinto na ang pagdurugo ng ilong. Panunubok lang pala iyon. Test lang. Saradya niyang hawakan ako para masubukan kung ano magiging reaksyon ko. Ng katawan ko sa oras na hawakan ako nalabag sa kagustuhan ko. Gayon pa may humingi pa rin ako sa kanya ng tawad. Paumanhin po, Ginoo, kung kayo may nasaktan ko. Huwag niyo lang sana ulit subukan na hawakan ako dahil baka masuntok ko na naman kayo muli. Ayoko na makasakit. Hingin tawad ko na may pakiusap. Nagtawanan sila matapos ko yung sabihin kahit para sa akin wala namang nakakatawa sa sinabi ko. Nandoon pa rin ang pagkaaliw sa mukha ni Lexter at sinakihan at Rad naman ay proud na proud sa nagawa ko. You made my nose bleed. You're a bad girl. Tila kinokonsensya niya pa ako dahilan para mapayuko ako sa hiya sa nagawa ko sa kanya at muli silang nagtawanan. Hindi ko po talaga. You don't have to apologize, Miss Jihan. What you did is what exactly you have to do in that kind of harmful situation. Kagaya nga na sinabi ng kuya mo. You are here to learn how to defend yourself. At ganap mo agad natutunan iyon sa maikling oras lang na bibihira sa baguhan. Lalo na't babae pa. You're good. Ipagpatuloy mo lang iyan. Akbang tatapikin niya ako sa braso ngunit natigilan siya at nagdalawang isip. Sabay tumawa na lang at napakamot sa kilay. Huwag na nga lang. Nakakatakot masuntok ng babaeng baguhan. Baka susunod itlog ko naman ang mapuruhan. Pabiro niyang sinabi na ikinatawa muli ng lahat ng naririto. Ako na may hiyang-hiya sa diretsahan niyang pagsasalita ng ganoon na kahit sinakihan at Rad ay natawa na lang din sa kalokohan ni Lexter. Tapos na ang training session mo sa akin. Kay Coach Jim ka naman at aralin mo kung paano makipag hand-to-hand and close-to-close combat kagaya ng ginawa ng kuya mo kanina. It's his forte at siguradong mabilis mo lang din yung matututunan. Matapos niya yung sabihin, tinalikuran niya na ako kasunod ang mga alalay niyang trainee. Pumasok na sila sa barracks nila hanggang sa kami na lang muli ang naiwan dito. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa sarili kong nagawa ko iyon. I'm so proud of you, Jihan. Nakangiti si Kihan na hinarap ako at ganoon din si Rad. Galing mo, Jihan. Wala ka pang kalahating araw nagtitraining under Lexter. Natutunan mo na kaagad ang basic. Kahit footwork, natutunan mo agad. Biruin mo, napadugo mong ilong. Tuwang sinabi ni Rad sabay tawa. To be honest, magaling talaga siya magturo. Sa lahat ng mga baguhan. Pero sa lahat ng naturuan niya, mapababae, ikaw lang bukod tanging mabilis natuto. And he also praised your reflexes. At ibig lang sabihin, napabangha mo siya. Si Coach Jim na natutuwa din sa akin. Nahiya ko naman silang hinarap. Maraming salamat po. Kahit ako hindi ko lubos sa kalain na magagawa ko iyon. It's a good sign na mabilis mong matututunan ng lahat. Ayun,
Let's move on the next. Sa adikihan at iginiya nila ako sa kung nasaan sila kanina nakapwesto patapos kong hubarin ang boxing gloves. Ano naman gagawin ngayon? Tanong ko. We will teach you judo. Si Coach Jim na ang sumagot at mukhang ito na ang porte niya talaga. Kinabahan man ay nagpatuloy ako sa pakikinig sa mga instructions niya kung anong gagawin. Umpisa syempre, ang simula ay basic din. Panoorin mo kung paano kami nikihan. Just observe every bit of movement how to wrestle your opponent. Saad ni Coach Jim at yun nga ang ginawa ko. Kita ko kung gaano lang kadali kay Kiha na binuhat si Coach Jim patalikod sabay inihagis paharap na ikinatutok ng bibig ko. Sa katunayan yan, Iha, hindi judo ang forte ng iyong kuya. Or at least, kapag ito natutunan mo, you can defend yourself in any harmful situation. Saad ni Coach Jim nang makabangon siya. Jihan, hindi ka patuturuan ng hand-to-hand combat. Judo is mostly about wrestle. Mas madali sa iyo matututunan iyon. Saad naman ni Kihan. Tumangutango ako at pinakitaan pa nila ako ng mga smooth movements na talaga naman tumatak sa isip ko bawat detalye. Bukod sa nalilibang na ako'y natutunan ko pang iligtas ang sarili ko, panandalian ko ring nakakalimutan ang trauma sa sistema ko at napapalitan ng kagustuhan na matuto. Siguro naman matapos kong matutunan ang lahat ng mga ito at iba pa nilang ituturo sa akin ay maghahatid ito ng malaking pagbabago sa aking sarili. Gusto kong maging matapang at matatag. Sawa na akong abusuhin at pagsamantalahan dahil ang anting nila sa akin ay mahina. Ayoko na sa Eunice noon na kapag tinakot ay mangangatog na lang sa isang tabi at basta na lamang susunod sa anumang pag-uutos nila. Gusto ko naman na sa paglipas ng panahon, maging bagong tao na ako. Maging bago na ang lahat sa akin. Gusto ko maging isang babae na wala nang kinatatakutan at kaya nang harapin ang mga masasalimuot na mga karanasan. Mga hindi magagandang nangyari mula sa aking nakaraan. Third person's POV. Our clients and investors are pulling out. Paano ito nangyari, Dexter? Kakahanap mo dyan sa babaeng yan na pababayaan mo na ang mga negosyo natin, pati na ang kumpanya. Nagngangalit na saan ni Theodore at bakas ang pagngingit-ngit. Nahilot naman ni Dexter ang noo at binasa ng dila ang ibabang labi. He's now frustrated and problematic dahil sa lagay ngayon ng kanilang kabuhayan. Kahit siya hindi maanlisa kung ano bang nangyayari at sa katunayan niyan, hindi niya na nga matutukan pa ang paghahanap kay Eunice dahil sa problemang kinakaharap nila. Their company has now started to sink. Hindi nila matukoy kung paano nangyayari ito sa isang iglap lang. Kaduda-duda ito. Ngayon lang ito nangyari sa buong dekadang ang papa niya ang nagpatakbo ng kumpanya at mga negosyo na ngayon ay siya na ang namamahala. Ilang taon na rin simula nang siya ang maging in charge. Kailanman walang nangyayaring ganito noon kahit siya na ang namamalakad at alam niya sa sarili niya na mahusay niyang napapatakbo ang kanilang kumpanya. Napalago pa nga niya ito ng gusto sa loob ng ilang taon na siya ang may hawak ngunit ngayon iba na ang nangyayari. Let me fix everything. Give me some time. Saad niya ngunit sa loob-loob niya, hindi niya na rin alam kung paano pang aayusin. This is fucking terrible. Let you fix everything? Theodore exclaimed. You think you can fix her problem in an instant? Kung alaman lamang naisip mo iyong babaeng probinsyanang yan? Dinuro siya ng ama niya. Mariin siyang napapikit. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Huwag niyo nang sabayan pa ng pagalit. Lalong hindi ako makapag-isip. Suminghal ito. Simula nang mawala ang babaeng yan ay naging distracted ka na. Ni hindi mo na nga alam kung paano paayusin ang problema. Nang dahil lamang sa babae nagkakaganyan ka na. Ito pa ang magiging dahilan ng pare-pareho natin pagbagsak. Muling nagngalit na sinabi ni Theodore. Dexter hissed, sabay napahiniksik at napahawak na lang sa magkabilang sentido at minasahe ito. Mariin niya ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Just trust me pa. I can fix this. And please, stop blaming Eunice dahil wala siyang kinalaman sa nangyayari sa kumpanya. Huwag niyong kagalitan ng tao mula naman dito. Padanalungat ni Dexter at pagtatanggol na rin sa dalagang umaani ngayon ng sisi mula sa kanyang papa. Paano hindi sisisihin? Simula nang mawala yung babaeng yan, palagi ka nalang lutang. Pinag-aaksayahan mo pa siya ng pera, maipahanap lang sa mga tao mo. You're just wasting your money on a worthless bitch. Tila nagpanting ang tenga ni Dexter at kasabay ng pagmulat.
Seryoso at matalim niyang ginawa na ng tingin ng kanyang papa na wala nang sinabi maganda patungkol sa babaeng mahal niya. She's not a worthless and mostly she's not a bitch. Watch your mouth, father. Tao lang din ako. Nauubos ang pasensya. Kalmado ngunit nandoon ang lalim ng boses, batid na hindi na siya natutuwa. Sandali namang natigilan si Theodore at pinakatitigan ng anak niyang ngayon ay matalim na kumakatingin sa kanya. Alam niyang mas nakapagbibigay pressure dito kung paano siyang manalita, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili dahil sinasabi niya lang naman kung ano ang palagay niyang tamang sabihin para magising ang anak niya mula sa kahibangan sa isang babae na may ilang buwan nang nawawala.